Inamin ng award-winning actress ang kanyang karanasan tungkol sa pang-aabuso sa kanya ng sarili nitong ina magmula noong siya'y 6 na taong gulang pa lamang hanggang sa tuluyan na itong lumayas mula sa kanilang tahanan. Naospital pa at hinarap ang bingit ng kamatayan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Maligayang pagbabalik. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as Isang malaking revelasyon ang ibinahagi ni Christine Reyes sa podcast interview ni Liza Florida na 8 Billion Project. Bagamat lumaki siya sa isang masaya at malaking pamilya na may simpleng pamumuhay noon bago siya mapunta sa kanyang biological mother, meron pa ring mga sugat sa kanyang puso habang siya'y lumalaki. Ikinuwento ni Christine Reyes ang kanyang childhood wounds na nakapagdulot ng trauma sa actress mula noong 6 na taong gulang siya hanggang sa mag-21 years old na siya. Amin niya, 6 years old siya nang malaman niyang adopted child siya noon. Doon niya nalaman na ang kanyang daddy mitring na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang ama ay hindi pala ang kanyang biological father. Kinausap raw siya ng kanyang kinalakihang mga magulang noong bata pa siya at sinabing hindi siya tunay na anak ng mga ito. They told me, "You're not our real child." I was shocked. I don't even remember if I said something. I think I was in a state of shock, pagbabahagi pa ni Christine. Your real mom is on the way here. The next thing I remember, there's a lady entering the house. The next thing I remember, my mom pulling me out. I was holding my daddy mitring tightly. In my head, don't let me go, don't let me go. I was crying so much, pagpapatuloy pa ng aktres. Nang makarating raw sila sa sasakyan ng kanyang biological mother, labis pa rin ang pag-iyak ng batang si Christine. Sinabihan raw siya ng ina na habang nagmamaneho ito na kailangan na niyang kalimutan ang kinalakihang pamilya dahil siya daw ang tunay niyang ina. Sa kabila ng pagkakaroon ng balaki at maggarabong bahay ay hindi pa rin nawala ang lungkot na nararamdaman ni Christine. I think I don't belong here. Ever since I moved to my biological mom, I felt that I didn't have a voice. As much as possible, I don't really talk, saad pa niya. Sa tingin niya naman ay may mabuting puso ang kanyang ina nang kunin siyang muli nito, ngunit napagtanto niya na wala itong kakayahan na alagaan sila dahil 6 silang magkakapatid. Ikinuwento rin ito sa edad na 6 ay naranasan niyang maging neglected. I remember whenever there's a problem, I would constantly hear words. You know, you should have died. You never should have been born. I tried so many times to abort you. You're just something else. Your grip was there. You should have died. It was so painful. I grew up hearing that all the time, kwento pa ni Christine. Hindi raw niya lubos maisip na kaya iyong sabihin sa kanya ng sariling ina. Tinawag rin niyang hell house ang bahay na kanyang kinalakihan. Kinakailangan niyang magtiis at alagaan ang mismong sarili sa murang edad at nang tumuntong siya sa 21 years old ay dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob na bumukod mula sa kanyang sariling pamilya. Ngunit kahit nawala na siya sa poder ng ina, ay nagdulot na ng matinding trauma sa kanya ang mga karanasan niya habang lumalaki. Kinuwento rin niya na ang kanyang mga karanasan habang lumalaki ay naging sanhi ng kanyang maling pananaw sa buhay. Nabanggit rin ito ang kanyang failed marriage at ang malaking pag-aaway nila ng kapatid na si Aramina noong 2012 na umabot pa sa korte. Nais na raw ni Christine na wakasan na ang sumpa na nadrama kaya hinarap niya ang kanyang trauma nang sumailalim siya sa isang self-grown seminar habang nagbabakasyon sa Amerika. Sa ngayon ay mas makilala na raw niya ang kanyang sarili at narealize niya na maaari na niyang palayain ang sarili sa mapait niyang karanasan. I want to cut the curse in spreading bitterness,
darkness, hatefulness in the world. All along, it's the people around me who got me wronged. It's me. Now I have to take full responsibility of everything that happened in my life. Kung may isang matinding eksena sa kanyang buhay na hinding-hindi makakalimutan ni Christine Reyes, yan ay nang malagay siya sa bingit ng kamatayan. Muntik na raw siyang mamatay noong 2011 dahil sa sakit na dumapo sa kanya at dahil dito talagang nagkaroon siya ng close encounter sa Diyos. Nitong taon lamang ng July sa face-to-face press con na ginanap sa Botejo Resto sa Capital Commons, Estancia, Pasig City para sa serye niyang Encounter na ikwento ni Christine ang tungkol dito. Over-fatigue na ako noon, low immune system, tinamaan ako ng virus called meningitis. Nagkumbulsyon ako sa set ng Reputation or teleserye sa ABS-CBN noong 2011. They rushed me to the hospital and I stayed in the hospital for almost 1 month, ani Christine. They couldn't find out what's going on with me, so they got to get a water thing in my spine to examine my brain. Then, they found out na meningitis and it's deadly. So ako, parang nag-pray na lang ako to God noon. Ang sabi ko, I can't die. I want to live. Pag-aalala pa ng award-winning actress. Patuloy pa niya, I remember I was fighting for my life. I am super weak. Then, after a week of fighting for my life, lumakas akong bigla. So I guess God gave me strength to fight because I asked for it and I don't want to give up. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng videong ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang videong ito. At para naman lagi kang ma-notify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa videong ito. At sa katapusan ay may 2 end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.